Sa ibang balita, umaasa ang National Grid Corporation of the Philippines na magbabalik operation na ang dalawang malalaking planta ngayong buwan sa Mindanao. Ito'y kasabay ng nararanasang red alert sa Mindanao Grid. Si Eugene Fernandez live para sa 13 sa tanghali. Eugene? Nudge, ayon nga sa NGCP kanina, walang transmission facility ang na-damage dulot ng sunod-sunod pag-ulan nitong mga kamakailan. Pero kanilang pinaliwanag yung kasalukuyang sitwasyon ng mga grid sa bansa, particular na ngayon sa Mindanao and Visayas grid. Dahil yung Mindanao grid ay nasa ika-4 na araw na o 4 consecutive days nang nasa red alert, habang ika-73 days naman nang nasa red alert ng Visayas grid simula noong May 12. Pangunahing problema ang sunod-sunod na unplanned shutdown ng mga power plant na nagpapaliit sa available supply sa grid. Na-aggravate yung sa Visayas because Visayas basically relies on imports of electricity from the Luzon and Mindanao grids. So nung nag-shutdown yung sa Mindanao at nag-red alert siya, nadamay ng lalo si Visayas, kaya lumala yung sa Visayas. Umaasa ang National Grid Corporation of the Philippines na magbalik operasyon ang dalawang malalaking planta sa August 22 at August 30. Kapag walang panibagong unplanned shutdown at maging stable ang generation sa Mindanao, inaasahang posibleng mag-normalize ang Visayas grid pagdating ng August 30. We were supposed to expect the last two big plants in TVI on this month, August 22 and August 21. 22, August 22 and August 30. And we're hoping that they will come back online. Ayon sa NGCP, bagamat malaki yung papel ng mga transmission network sa pag-aatid ng kuryente, hindi ito yung sapat kung kulang mismo ang power supply. Kaya sabi nga natin kanina, kailangan sabay-sabay magbalik sa generation, transmission at distribution sectors para maiwasan ang pag-uulit ng grid alerts. That there are 3 members of the energy industry, 3 sectors, and all 3, the development of all 3 must be kept in time with each other to prevent red alerts or disturbances to the grid. At kung magpapatuloy ang mga unplanned shutdown at walang madagdag na available generation, babala ng NGCP na posibleng magpatuloy ang red at yellow alerts. Kaya ang pinakamalapit na inaasahang ginhawa ay yung pagbabalik online ng mga power plant na kasalukuyang naka-outage. Sa ngayon, Nudge, nananatiling intact yung transmission system ng NGCP sa kabila nga yan ng masamang panahon. Pero nananatiling hamon pa rin yung supply sa grid na patuloy na nagiging dahilan kung bakit tayo nakararanas ng red alert. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Eugene Fernandez ng IBC News para sa 13 tanghali ng Congress TV.